isang beses, isang artista, magka-roommate sila, napikon siya dun sa kanyang roommate, tinago yung postiso. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome to an intriguing episode of Best 10 Bets. I'm Butch Francisco with Leo Katigbak. na lagi nang iintriga sa akin. Kasi ang topic namin ngayon ay sino itong mga personalities na takaw intriga. At parang feeling ko mangunguna sa listahan ko si Butch Francisco. Hindi, actually, ang totoo niyan, si Leo Katigbak made a reputation out of mga intriga. Hindi. Name a person who will say that I am creating intrigue. Sowing intrigue. Si Girly Rodis. Hindi rin. Si GR? Hindi rin. Si Butch Francisco na lang. Si Butch Francisco. Okay. Ito yung mga, kahit halos, lagi silang laman ng balita. Kasi kahit lahat ng ginagawa nila, parang nape-perceive as intriga, whether intentionally or not. Correct. Yung number 10 ko, malapitin sa intriga nung araw eh. Nung araw, pero kasi ngayon, wala ka na masyadong napapakinig sa kanya. But I do agree with you na Yeah. dati, God was with us at saka marami pang iba na mga statements. Okay. Yung si Janice de Belen, I love the woman. Mabait talaga siya. Tsaka, she speaks her mind, di ba? Ako naman. Yun. I've actually had the pleasure of working with Janice and and even Jelly. And Yeah. I like the two of them very, very much. Yeah. And, Janice has cooked for me. Ganito ba ang ngayon, payabangan kung sinong ipinagluto ng artista? And I also cooked for her kasi nag-guest ako sa Spoon, yung dating my favorite show nung araw sa Net25. Okay. Ko pa natitikman yung luto nila. So, kumbaga, ikaw ang isa sa mga maswerteng nila lang na nakatikim na ng expertise nila sa kusina. Ikaw, luto ng Diyos naman natitikman mo. Huwag ka na magreklamo. So, anyway. Hindi kasi siya naman talaga, di ba, binasagang quotation queen. Correct. Yun, Natatandaan ko lahat yan. Estudyante pa lang ako nun. Talaga? I had yet to be born. So, pero napakinig mo na. Uy, bilib ako sa skill set ni Butch. Hindi pa siya pinapanganak. pero Nasa fetus stage pa lang. Pero may malakas ng pandinig. Marites talaga. Nasa womb ako ng nanay ko. Minarinig ko na nangyayari Kaya parang sa labas. dapat ata ang hindi Marites ang gagamitin na word for that, no. Butch ang gagamitin. Okay. Anyway, pero I think ang pinakahuling maintrigang na ginawa yata niya was I think early in the millennium. Nung na-involve si Jana Estrada kay Vanessa Del Bianco. Yes. Yun, pumunta siya, may dala siyang cake. Because she bakes very well. Cooks very well, bakes very well. I cannot relate because I've not tasted. So inabot niya sa taping kay Vanessa, sabi niya, huwag kang mag-alala, walang lason yan. So, parang eksena sa teleserye. oh, pero si Vanessa kaya, parang kinain kaya niya ang cake. Ang number 9 ko, kung ginawa natin tong episode na to in 1999. Siyang number 1. Siya number 1. Pero actually si Osang, totoo naman na dati. Pero tahimik na rin naman siya ngayon. Nga kaya lang kasi, yung cumulative na lahat na intriga ng buhay niya nung araw, talagang merits her to be in the list. Although, of course, ngayon talaga nagbelo. Pero eto naman kasi si Osang, hindi naman niya sinadya most of the time eh. Yun lang talaga, lahat lang talaga ng gawin niya. Yung nag-uusapan, she was so up there na ganun siya kasikat na kahit ano gawin niya, nagpe-page 1. Meron nag-host siya ng isang awards night. Siguro, hindi naman sa takaw intriga yung, hindi siya naghahanap ng mapag-usapan siya. Kaya fashion statement niya na yung isang breast niya, puro Swarovski crystals lang ang nakalagay. So, yun, parang 4 na oras, dinikit. And then she came out on TV. So, parang lahat ng tao nakaganon. And dahil dyan, isipin mo, nasuspindi si Butch Anson Roa, the angelic Butch Anson Roa. Kasi siya yung presidente ng IBC 13 kung saan pinalabas yung awards night. Para wala ka kamalay-malay, biglang ikaw yung nasisi. Hindi ko maintindihan. Utang na loob, wag kang pupunta dito na may suot na Swarovski na ganyan. Baka si Christine na lang malaman natin na na-fire out na dahil pinayagan kang mag-on-air na naka-Swarovski. Mauubos ang Swarovski sa Divisoria.
every time she would open her mouth, na Oh, yeah. ano lang naman sa kanya, opinion lang naman niya yun. Correct. Laging talagang page 1. Ah. Yun. So, kumbaga, ano na lang yung parang pag-alala na lamang na she was, she was fodder for intrigue nung araw. No, but you know, if you're like that, you sense a pattern naman eh. I think she also enjoyed it. Eh. She enjoyed the notoriety of it also at a certain point. I don't think so. Okay. We were working together eh. Oo. She didn't, hindi siya masayang na Hindi, page one siya. pero kung alam mo kasi na kahit anong sabihin mo, maiintriga ka, pipigilan mo rin kahit hindi, papano. Eh. ano siya eh, para matalinong babae. Oh. And very opinionated. Yeah. So, kailangan niya i-share. Yun. Kaya na kasi, parang... But it's a consequence of her actions kaya na also. kasi, yung kanyang didn't sit well sa iba. Correct. Sa conservative sector. Pero the rest of the mga masa, enjoy kami. Doon sa mga, parang aabangan namin kung ano sasabihin niya. Parang Yun. her quotable quotes. Yes. Okay. And quotable deeds. Oh, yes. And then at number 8, Andrea Brillantes. Yes. Kabata-bata. Huwag na natin isa-isahin ang mga issues kasi alam na naman ng mga henerasyon ngayon, di ba, bago pa siya nadamay dun sa hiwalay na Katniel, marami na siyang issues, di ba? Although yung kay Andrea, I was deliberating whether to include her in my list or not. But my feeling kasi was a lot of her intriga is an offshoot of nadadawit siya sa intriga ng iba. Kaya hindi ko siya sinama sa listahan ko. Rather than something that she created on her own. Parang meron yata siya can-create on her. Hindi, meron. Hindi, alam ko rin yun. Let's not get into that Pero, anymore. but I think most of the intriga that's attributed to her is really an offshoot more of nadamay siya. But that's why wala siya sa listahan ko. Pero she is in a longer list of mine, but not in my top 10. At number 7, si Joey De Leon. Si Joey De Leon kasi parang ang daming laman ng utak. Oo. Parang yung bursting with ideas and opinions that have to be shared. Yun ang talaga ang kailangan hindi kaya i-contain, kailangan i-express niya. Correct. And then ang isang For good or bad. hindi naman sa kanya naman kasi nagsasabi na siya totoo. True. Pero, you know, at a certain point naman, lahat naman na nagsasabi ng totoo, nagsasabi ng quote, alam rin naman nila kung anong magiging epekto nung sinabi nila eh. So, some, I think, are deliberately courting it. Some are aware that it may kumbaga, happen. Si Rizal, nag-express siya ng kanyang thought, yun, nabarel. Alam naman niya eh. Di ba, if you're going to be a hero, if you're going to die a hero, you know that your actions have consequences. Okay. Kaya magpakabait ka na sa akin. Teka, tama ba to? Parang may pagbabanta sa aking kinabukasan doon sa ano? Kasi hindi kita bibigyan ng tsokolate. Yun lang naman yun. Baka naman alam mo, pag binigyan mo ako ng tsokolate, isipin ko pag ginagawa mo yan, para magka-diabetes ako eh. Wala pa ba? Wala. Ay, Katatapos ng executive check-up ko. I'm so happy naman for you. Yeah, oo. Maganda yung resulta nung executive check-up ko. Oo, pinagpe-pray ko naman. Lagi kitang pinagpe-pray. Pero kailangan i-qualify mo kung pinagpe-pray mo ako na in a good way or pinagpe-pray mo ako in... Hindi, para mapalapit ka kay Lord. Minabadali mo? Mapalapit na, hindi ko sinabi kunin ka. Okay. Talaga, mamaya magalit lahat ng katigbak sa akin. Ang dami-dami pa din niya sa Batangas. Pag tinignan mo nga, yung phone book parang 1/3. Magiging persona ng grata ako ngayon sa lipa. Parang pa si Pura Luca. Ayun naman, napakarami noon. Ako, sa lipa lang. Ang isang kagandahan nangyari na para naging ako intriga si Joey De Leon, nasuspindi siya ng MTRCB noong 2004. I mean, bakit maganda? Nasuspindi na nga pero sinasabi ko maganda. Kasi that time, suspended siya sa 8 Bulaga, hindi siya pwede lumabas. Pero pupunta siya sa studio, nasa audience, hindi siya pinapakita. And then that was the time, sinamantala namin para sandali, kung total, wala naman siya ginagawa ngayon, under suspension, ba't hindi namin gawing co-host ng Start Talk? At that time, kasi nasuspindi lang naman siya for 8 Bulaga, not naman for other things. Oo. So, tapos si Rosana kasi months before that nag-resign. Okay. Tapos
So kumukuha kami ng mga guest co-host, sila Alma Moreno. Tapos sabi no, Joey De Leon na lang kunin natin, parang lalaki Rosana Roses din, di ba? So yun nga, Actually, nakapanood ata ako ng episodes nun eh. hindi mo ka pinapanood weekly noon. Hindi ba ako mahilig sa chismis eh. Ay, ano kami noon, history. Ano kami, documentary kami. Ang show namin noon. Oo. So, okay. pagkatapos, ikaw sa palibasa talaga, napaka-elitista mo eh. So, Mas gusto ko magbasa ng libro eh. salamat ha. 16 years ako dun. Oo. So, anyway, salamat sa suporta. Nakikita ko naman pag halimbawa, pupunta ako sa kusina, inom ako ng tubig. Nakikita ko naman, may nasasagap naman ako. Iniinuman mo lang kami. Grabe talaga. Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagdarasal para sa iyo. Nakunin na ako ni Lord. At hindi ko nasasabihin kung para saan. Napasama siya sa roster ng host sa Star Talk. Tapos naging co-host ko si Joey De Leon for 11 years. Imagine, it's para ba yun ang isa sa mga highlights ng karir ko. Nakasama ko si Joey De Leon for 11 years. And look at now kung sino kasama ko. Hindi. Gusto naman kitang kasama. Oo. Nakangiti lang ako sa'yo, wala akong Oo naman. Hindi, It's a pleasure. hindi, ikaw naman, napapanood ko naman kayo. Hindi ko kayo sinusundan religiously. But I like smart hosts eh. I like listening to people who are intelligent. And, you know... And Joey De Leon. Oh yeah, Joey's intelligent. Yeah. Oo. Ikaw rin naman, Butch eh. Lumalabas sa ilong. Hindi, si Joey din naman kasi may angking tapang. Di ba siya tipo makikipag-away kay Billy Revilla, Tama naman. Kahit sa nasirang si Danny Javier, Oo. yun. Kasi sabi niya, pag galit siya, Oo. talaga away kayo harapan. Correct. At least never siya marunong, hindi siya nananaksak ng talikuran. Oh. Yun naman ang... Yeah, you have to admire him. I Yeah, mean, what he can say to your back, he can say to your face. Yes. Which is not something a lot of people do. At number 6, si Sharon Cuneta. Mm. Sharon is a child of media. Yes. So, 12 years old, nandun na siya, ang buhay niya, nasa limelight na. So, ngayon, di ba, lahat tayo inaabangan. Hindi ba tayo lahat? Wala ko, slight, ano ba? Sila pa ba ni Kiko Pangilinan hanggang ngayon? Di ba parang laging ng question, para ba magsasama pa ba sila? So, Ano si Sharon kasi parang she wears her heart on her sleeve. Tapos by extension, natatype na sa Twitter at saka sa Facebook. Yeah. And I think that's one of the things na kumbaga, na-type mo na bago mo na pag-isipang mabuti yung sasabihin mo. And before you know it, you cannot recall it na naman. well, hindi naman kasi din. Well, kasi mahilig din siya mag-post. Oo naman. Pero ngayon, I think she stopped posting because I think, kasi nga nagsampa nga ng kaso. Hindi, at saka Si Kiko Pangilinan doon sa isang basher hindi, nila. correct. And I think even from their end, I think they were talking about it na parang mas controlled na yung posting ni siya. So maybe, I don't know if she's getting a group to handle her posts also. So it's not directly personal. Yeah. Number 5, Gretchen Barreto. Hindi, ang mga Barreto naman talaga, takaw intriga talaga. Di ba? Parang, kumbaga pwedeng Gretchen ay Barreto siya. Parang bang Gretchen Intriga Barreto. Lahat sila, Claudine, ay kahit si Julia. Barreto. Lahat, di ba? Oh. Ewan ko, parang may isang buong angkan. Kahit si Inday Barreto. Lahat sila, di ba? So, Parang hindi mo na mabibila. But you know, I mean, lalo na pag halimbawa, mabagal lang news cycle, maraming puputok na lang dyan na out of the blue eh. pero, lately, nananahimik si Gretchen. Parang hindi No, siya... actually si Gretchen, I think the intrigues that come with her, it happens in bursts eh. It'll be quiet for then all of a sudden there's something's going to come out. Tapos pag-uusapan yun. Tapos after mamamatay, tapos matagal na naman na mawala. Pero parang I think there's a deliberate effort para I think so. low profile. I think so. Well, of course, nag-birthday siya recently. Pero parang hindi nga siya yung nag-post eh. Tapos nung kinasal si Dominic, parang very quiet. Low profile wedding. Kasi parang she may want to post. Kaya lang kung halimbawa kung siya magpo-post, tapos maiintriga na naman, might as well just let somebody else. No, I think it reached a point na feeling niya nasunog na siya. And you know kasi what's sad also for the artistas who are takaw intriga,
a lot of the people are willing to believe the worst of them. When in fact, when you hear the real story and whatever, you will find na they are unjustly criticized. Pero yung talagang magmamarites online, kaya minsan may halimbawa ganitong kwento and whatever, mas nanganganak sa sobrang rami ng speculation from people who know nothing about it, who just want to talk about it. Yung wake ng father nila. Talagang that will go down history. Yeah. Talagang, Oo naman. Kasi that involved the President of the Republic of the Philippines pa, di ba? So yun. So talagang I think lahat ng Barreto, I think talagang takaw intriga. Well, except maybe for the boys, no? Kasi hindi naman sila nag-artista. Yeah. Number 4, sa Annabel Rama. Well, kasi sa Annabel Rama, matapang. Tama. Pero ang masasabi ko naman kay Annabel Rama, wag mo siyang kakantiin. Okay kayo. Tama. I agree with you. Pero pag Alam mo si Annabelle kasi parang what to me, the most I've encountered her is really a high-low introduction. Pero ang nakikita ko kasi kay Annabelle, she's fiercely protective of her family. Yeah. So talagang aapihin mo si Rufa, apihin mo si Raymond, si Richard, akong kalaban mo. And I think there's also the mindset na, di ba, pwede kong pintasan ang sarili kong anak, ang sarili kong pamilya. Pero wag kayong magkakamaling pintasan ng pamilya ko kasi akong kalaban nyo. So I think parang ganun yung... as a matter of fact, di nga sinasabi nga, kahit ako pintasan nyo. Di ba may ganun siya? Tama. Kasi sabi niya, ako kaya ko lumaban, pero kung halimbawa nananahimik yung anak ko, nananahimik yung pamilya ko, tapos idadamay mo, ate, kasandali, nagkamali kayo ng kinaaway. Oo. Admirable because, di ba, laging sinasabi naman a mother will always be fiercely protective of her family. Imagine, para sa isang inahin na yung pakpak niya, nakaganon lahat sa mga inakay. Di ba? Ganun lagi ang, kung ipipaint mo yung image niya, lagi siyang ganun. Para pagkatapos, may lalapit, tukaan kung tukaan. At number 3, Vice Ganda. Kasi, if you have a daily show that runs 6 times a week, at ikaw yung tipong, ang kaisa-isang host na alam kong hindi pwedeng putulin. Di ba? Kasi hindi siya pwedeng putulin. Talagang she will go on and on and on and on and talking about things. Correct. Na, in the process, may masasabi at may masasabi ka at may magagawa at may magagawa ka. Pag yung cake icing. Correct. Naging problema agad yun. Correct. So samantalang kung yun, parang pag sinabing kung cut, hindi nagka-problema sana. Well, ang gusto ko naman kasi kay Vice kasi, well, she's quick on the uptake, matalino Matalino mabilis. naman kasi. Oo. Kaya lang kasi, yun na nga, kaya siya naging takaw intriga because nga, hindi siya pwedeng rendahan. And then, she speaks her mind. Tama. Yung sa akin naman, actually, yun rin yung doon sa listahan, tinitingnan ko kung paano ko ba gagawin tong listahan na to. Is it yung pagka-intriga ba nila is lumalapit ang intriga sa kanila or it's something that they kind of provoke also. So minsan doon medyo kaya si Vice na wala sa listahan kasi marami naman doon sa kanya. Matalino siya eh. Alam niya that certain things na sasabihin niya will elicit extreme reactions already or certain actions that she has will already elicit a reaction from a certain group of people. So, to me, may pagka-provocateur Ako rin. hindi. Ang tingin ko kasi yun lang iniisip. Parang hindi lang niya iniisip ang magiging repercussion. Or wala siyang pakialam sa repercussion. Or it could be that. Oo, kasi parang ang feeling ko, teka sandali, if everything na gagawin ko, everything na sasabihin ko, kailangan kong rendahan kasi conscious ako na magre-react yung ganito. Is that the life to... Magiging wala siyang, maging kakulay-kulay ang kanyang buhay. Tama, diba? tama. She will be the blandest ever. Kasi by the same... So, kung mag-newscaster naman siya. Ikaw na, kasi dapat blood. Hindi, pero by the same token, Butch, ikaw rin naman, kasi sinasabi ko, wala ka sa listahan ko, pero yung sa'yo... Siguro naman, ba't naman ako lalagay at tahimik ang buhay ko, no? Hindi, pero ikaw, you will not stop yourself from saying what you want to say because you're worried that other people are going to react. I mean, you will say your opinion, you'll be diplomatic how you say it, pero... minsan hindi rin. Okay, sa bagay, totoo, minsan hindi rin. Pero kumbaga, yung sa'yo, you're saying your piece. Basta hindi lang aabot dun sa kadema-demandang pagsasabi mo ng kwento mo or kung ano gusto mo sabihin. Maingat naman doon. Alam mo, sa ano naman. Magastos ang abogado, ano? Hindi, tsaka sa lahat ng naging showbiz talk show host. Ikaw lang hindi na demanda? Ako lang hindi na demanda. Actually, ako lang hindi na MTRCB.
Uy, hindi yan yung kwento mo Hindi, kanina. pero, Pina-empt mo ang MTRCB mo, ha? Inunahan ko ang MTRCB. Kaya hindi ako napatawag. Alam niyo ho ba kung ano yung issue sa Ikaw ba magkukwento? Ako magkukwento? Hindi na. Sige, Ako sige. na, inunahan ko na. Okay. So tapos, pero, Kasi dapat nag-Swarovski ka na. so maniwala kasi hindi. Ultimo si Don Solueta. As host of Startalk, na-demanda. Talaga? Hindi ko alam. Dawit lang siya, lang. Okay. Sila Boy, sila Lolit, na-demanded. Pati si Don Solueta. Alam mo yung kay Don nakakatawa. Pero yung kay Boy at kay Lolit, parang hindi naman ako nagtataka. si Don parang, nananahimik ako dito. Alas hindi ako nagsasalita, dinamay siya. Number 2. Number 2, Chris Aquino. Ay, sinong number 1? Parang masyado. Okay, sige. Sandali. Kailangan ko bang ipaliwanag? Ikaw na nga magpaliwanag. Ang feeling ko lang talaga, pag walang balita kay Chris, biglang magkaka-intriga eh. Parang siya nang misa na gumagawa ng intriga sa kanya. Pero anyway, that's just my opinion. Hindi, yung lahat kasi parang, again, child of the limelight. Oh yeah. Mula nung mula 1977, 76. Hindi lang ninuno niya. Well, yeah. But I think siya yung aside from her dad, siya yung pinaka-media savvy. She really played up to the media. Oo. She knew what buttons to push. Yeah. And she liked it. Oh yeah. And at number 1, ito, Sino ba tatalo? Kasi, okay. Claudine Barreto. Barreto pa rin. Okay. Pero, sa leveling, mas mataas siya kay Gretchen. Kasi mas, kumbaga si Gretchen, maybe because she's older, more mature. Yes. Ito, kumbaga, kung makapaglaban, bara-bara. Di ba yung gano'n? Isipin naman. Ito nasa YouTube pa. Kakanta nga lang sa ASAP. Bumababa ng hagda, nagmura pa. Napanood mo ba yun? Pero pakinig ko. Bumababa siya ng hagda at kakanta. Biglang natapilok. May sinabi siya. So, tapos, Alam mo lang, minsan lang nalulungkot lang ako. Pag yung mga ganyan na medyo takaw intriga sila, it can derail their career eh. Kasi minsan ang ganda-ganda ng trajectory ng career nila. Pagkatapos biglang biglang balakid na ano. Kasi however you look at it, hindi ako naniniwala na publicity. It's still publicity. Bad publicity when it's really bad can be a career ender. Or it can be cancelled. Yeah. Especially now, you have cancel culture. Yeah. Hindi. I think kay Claudine just has to learn how to keep her emotions to herself. Yes. Yun anto. Kasi parang halimbawa, nagkaroon ng vlog si Luis Manzano. Makikita mo talaga, si Luis Manzano talaga kinikilabutan sa lahat ng sinasabi ni Claudine. Kasi parang parang nakikita na ni Luis Manzano, naku, matotrouble ako. True enough, nung nagreklamo si Raymart, Damay siya. nire-edit. Nire-edit na lang yung umikse. Mabuti na lang napanood ko nung mas maaga-aga. So yung ganon, siguro kasi si Claudine is one of the loveliest faces, one of the most talented actresses. Kaya lang siguro talaga, unsolicited advice, total, I knew her when she was 12. I was just with her recently when we showed Anak in St. Paul's. And Claudine always been there. Acting sweet naman siya, di ba? Sweet siya. Yes. Kaya lang, 2 beses ako di sinipot sa isang interview na may iniwan akong event na sinoli ko na lang yung down payment kasi... Ay, Marco, ang daming hugot, ano? Hindi kasi talaga naman. Biglang sabi, may event sa podium na inumpisahan ko ng i-host. Pagkatapos bigla nag-text sa akin yung executive producer na kailangan daw interviewin si Claudine Barreto now. So kailangan kong iwan, sinuli ko yung down payment. Tapos hindi nagpakita. Then it happened another time. So, ayun. So, again, siguro naman eventually magmamature naman kasi lahat naman tayo tumatanda. Yes. So, magiging rin siguro si Claudine, magiging conscious din siya na yung medyo trenda. Yun lang kailangan. Oo.
So, at yun ang aking top 10 list. Okay. Yung sa akin naman na top 10 list, I think medyo nasala siya. Parang ang nawala sa listahan ko. Pag halimbawa, it's really more of things that they say. Part of me thinks that they're also provoking. So, hindi ko na rin siya masyadong sinama. And also, kung halimbawa, yung medyo mga nananahimik na, yung matagal nang walang ano. Like, si Janice, I mean, I agree with what you said, but Janice naman has not had really any intriga for the longest time. So, medyo wala na rin siya dito sa listahan ko. Pero, okay, ang number 10 ko, Heart Evangelista. Now, Heart is an influencer. Pero whenever it comes to her relationships of the heart, whether it was with Echo before and with Cheese right now, laging nagkakameron ng kwento. Pagkatapos, I mean, She never hides them. she never hides them. And I think she handles them in a very, very mature way. And I think si Heart is very, very upfront. Ako, I love Heart. And I love the fact that she has accomplished something that is paving the way for a lot of other Filipinos to accomplish as an influencer. Pero yun nga lang, pag pumapasok yung, I guess, yung political life niya at saka yung ano, doon siya nadadawit into something a little more intriguing. Si Heart kasi doesn't know how to lie. Yes. Yeah. Which is an admirable quality. Ako, I like it about her. When you talk to Heart, what you see is what you get. Yeah. She doesn't sugarcoat anything. Kaya ako, I'm actually happy for her. I just wish that when it comes to relationships of the heart, people will just leave it alone. Because sa totoo naman, it's none of their business eh. Di ba? It is my business. Oh, okay. Because ako It is naman. ako naghatid sa kanyang despedida de soltera. Oo. Isang takaw intriga for me, number 9 ko, si Piolo. Si Piolo si Piolo walang masyadong sinasabi. Pero pag kahit anong gawin niya, biglang either lalagyan ng mali Ang siya. sasama naman ng mga bashers niya talaga. Hindi, ayun nga. Kaya iniintriga siya. So, even something that is so innocuous and something so harmless and so innocent, they will find a way para i-bash siya, para intrigahin siya. And you know, you have to give it to Piolo. Si Piolo is really one of the nicest guys eh. So I think part of it also is because mabait naman siya talaga na tao. Marami rin naman doon sa intrigang ipinupukol sa kanya, dumudulas. Pero ang nang-intriga naman sa kanya hindi ng bashers niya eh. Pati naman mga showbiz may mga showbiz personalities rin. Inggit. Ha? Inggit. Oh well. Yeah. Ito lang ha. Pwede ba ako sige. mag-wrap up ng iyong number 9? Oh, sige. Ito, for all the things you can say about Piolo Pascual, sabihin niyo na ako na gusto niyo sabihin, si Piolo Pascual pa rin yan. Tama. Yun, diba? Oo. At saka Diba? yung At marami sa mga bashers na makikipagpalit ng pwesto sa kanya. Oo. At Agree. Wish nyo lang. Oo. Okay. Pero si Piolo talaga, kung pag nag-uusap kayo kung sino yung mabait na tao, si Piolo mabait talaga. Now, all the intrigas and whatever, I guess you choose what you want to believe na lang. Yeah. Okay. Number 8 ko, Baron Geisler. Si Baron, si Baron is very nice to me. I've never had any problems with Baron. Kaya lang talagang yung kay Baron, and I guess he's been very, very public about it. To me, yan yung mga kaso na na yung mga intriga because there is a bit of a Jekyll and Hyde that happens to him when he... Kaya naman si gumaling na artista. Oo nga, pero ibig ko sabihin, kung iisipin mo, a lot of other people won't get second or third chances. Some people already say he's like on his 4th chance already. Because sobrang galing si Baron, nanghihinayang lang ako. Because nga of but hopefully he's not going in that track anymore. 7, John Lloyd. Whether it was his pero si John Lloyd kahit Naka-intrigo ba to? Oo. Parang ang tahimik ang buhay nito. Ang tahimik siya in person, pero all of his relationships have always been ripe for gossiping. Pagkatapos, laging may pumapasok na, pag halimbawa may nangyari na bakit ganyan ang itsura ni John Lloyd? Siguro dahil ganito. Bakit ganyan ang suot niya? Siguro, parang, it is never looked at face value. That maybe he just wants to be bohemian. He wants to be an artist. There's always going to be... At saka minsan, may role, nagpapatubo ng balbas kasi may role. Ayun nga. Pero parang si Piolo rin yan, nanganganak, yung gustong idugdog na dahilan. But the thing is, that is a conscious choice on his part. Yeah. But for a lot of other people who cannot accept it, they are linking it to a whole lot of other things. Bibihirang artistang willing gawin yan, ha?
kaya niyang magsabi ng no to a multi-million endorsement or whatever because it will compromise his being an artist. Oo. Kaya bilib ako sa kanya. Pero, iniintriga pa rin siya nonetheless. Sana malagay tayo sa sitwasyon niyang ganyan, ano? Ay, hindi ka Diba? pa ba ganyan? Hindi. I have to say yes to everything. Kahit Even co-hosting with me. hindi naman kahit nga bumulot sa Tambiolo, papatulang ko yan basta may talent fee. Number 6, Daniel Padilla. Kasi ito yung difference Si Catherine, everything that she does goes viral because people are interested. Pero si Daniel, a lot of what he does, lalo na when it comes to women, iniintriga siya. So, kumbaga, ito namang reason. Kumuha ba naman siya ng kagwapuhan mula sa ninong niya? Talaga maintriga siya talaga. Kasi swerte niya, he really has the appeal of the biggest appeal of the Padilla. At nakuha niya sa ninong niya. Ninong niya sa binyag. Diba? Ikaw ba sinasabi mo? Akala ko Ninong ako sa binyag, okay. binyag. Kaya pala kanina kapag ganun na nagpo-point. Sorry, mabagal yung uptake ko, hindi ko na-gets na yun ang ibig mong sabihin. Kawawa parang ngayon, everything he does is tumingin lang siya sa babae, meron ng meaning yun. Nakatira siya sa ganito, may ibig sabihin yun. May binibenta siya ganito kung ano-ano na sinasabi ng mga tao. This too shall pass. Oo. Oo. Yun ang ano to. At a certain point, tinigilan na kitang padala ng aginaldo. Pero ngayon, na malaki ka na, ito tandaan mo, matatapos. Wow, words of wisdom from the ninong, ha? Hindi talaga because pinagdaanan ko yan. Hindi man ako naging matinee idol, pero pinagdaanan ko na tinaanan niya. Wow. Oo. Kaya naman ikwento sa akin, hindi ko alam yung mga ibang kwento dyan eh. Pag tayo, off-camera, kwento mo sa akin. Number 5, the Gonzaga sisters. I'm close to Tony and to Alex, but really, they've also ended up being a magnet for all of the intriga. Si Alex right now, especially, yun rin minsan kasi mahirap when you're posting a lot on your blog or on your vlog or whatever. The thing is, Oo nga. Pinagkakitaan na eh. Hindi, no. I understand that. Iba yung pinagkakakitaan mo. Kaya lang naman, naiintriga naman siya for things that are not intended eh. Actually, dapat sinama ko si Alex kasi because of the cake I6 Mary. That's just one thing. Pero parang naging remorseful naman siya dun after eh. Naging remorseful naman siya. Nag-apologize siya eh. That time. You don't think so? I have a separate opinion on that. But, sige. Yeah. Basta ang masasabi ko lang, ang pinakamahal ko sa kanila si Mami Pinti. Ay, si Mami Pinti naman, love ko rin naman yan. Tony Gonzaga, my very first soap opera guesting was with Tony Gonzaga. So, medyo may malambot sa... I have a soft spot in my heart for her. Although, after that, nakita lang kami sa supermarket at hindi ko na siya nakita ulit. Ako si Tony, I've always had a soft spot for Tony. In fact, when we were doing What's Up, lagi ko silang binibisita ni Bong, ni Archie, ni Drew dun sa set. And through it all, no, I'm still in touch with her. We chat every so often. We just haven't seen each other for some time and we're hoping to catch up with each other. Remember nung nag-host siya ng isang Binibini edition, na binash siya. Pero nung pinanood siya sa YouTube, I thought it was funny. Yeah. I think some people are minsan walang sense of humor about things. Pero ito si Tony, one of the things I really admire about her, I remember yung sa What's Up, she's one of the few hosts na biglang nagkakameron ng last minute change. Pwedeng wala kang override eh. Yeah. Siya yung tipong nag-host pero at the same time nakikinig sa'yo habang nagbibigay ka ng instruction on the side na hindi mo nahahalata na nakikinig siya sa'yo. Pero alam niya kung anong sinasabi mo at magagawa niya. And that's a skill, ha? Yeah. Kaya yung sa akin naman si Tony as a host, she deserves a lot of the accolades that she gets rin. Ito yung sinasabi mo. Kasi magaling siya. Believe ako sa kanya. Yung override, hindi mo ako magsusuot nun. Pag sinuot mo, babalik sa sinasabi mo eh. So maguguluhan ka. For the sheer fact na kung kani-kanino tutulin na dumaan yun. Hindi, syempre naman, kung halimbawa na professional host ka, bibili ka na ng sarili mong override na ikaw na lang yung hindi ka naman makikigamit ng ibang override. Saan ito ba naman binabayad sa akin? Bibili pa ako sarili ko Hindi, equipment. kung host ka naman eh. Parang halimbawa, yung mga news anchors, hindi naman naghihiraman ng override yan. Naghihiraman. Hindi, pero hindi. Kung ikaw na sina Noli at sina Corina at saka may sarili ka na naman na ikaw lang ang gumagamit nun. Sino ulit kasi may sarili ng makeup kit, di ba?
to me, sina Tony and sina Alex, ano sila, na medyo takaw intriga rin sila. Kasi, ninitpick rin, parang ginagawa mo sa akin. Number 4, si Mega. Okay. Ayun nga, as I said earlier, si Sharon, ang bilis niya mag-ano eh. And you know, there is something to be said about that, being that transparent and that being honest. Kaya lang, ang mahirap rin dyan, minsan kasi, pwede rin na it's not the entire story, but if, for example, she's commented on something, or she's reacted to something, and whatever, and then lahat ng nakikinig, pinipili rin lang naman nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan. So, pwedeng ganito ba yung sinabi ni Sharon, pero mag-focus sila dito, pagkatapos gagawa na ng intriga, gagawa na ng kwento. Kaya minsan, I mean, let's admit it, very public rin naman yung mga hindi nila pagkakasundo ni Casey over the years. But I think a lot of the reason kaya lumalala yun, ang dami rin kasi nakikisawsaw. So kumbaga kung ito lang yun, biglang sa sobrang raming opinion ng ibang tao, and you know, Filipinos like giving unsolicited advice also. So whether it's your friends telling you things or it's something that you're reading and whatever, sometimes it's a clearer or a less complicated issue, but all of these other comments, biglang it spurs a lot of different ideas that aren't really helpful in resolving conflict. Number 3, akin group na yan the Barretos. From Claudine to Gretchen to Julia, even to Inday Barreto, even to sina Marjorie. Ano sila? Parang alam mo, I guess, larger than life characters. So the reaction of people to them and anything they do tend to be a little more extreme. Napag-usapan na rin naman natin kung ano yung mga, whether it's their personal relationships, their career, or what not. Pero lalo na pag personal relationships nila, pinagpipiestahan si sila. Marjorie nung araw tahimik lang no? Oo. Tapos until, of course, nag-away-away magkakapatid. Correct. Tapos dumating pa si Julia. So, ayun. So, natarap na rin siya dun sa intrigue-laden scenario. Correct. Number 2 ko, Annabel Rama. And the Gutierrez. Magkalapit nga tayo. Again, I guess I don't need that much explanation kasi sinabi ko na nga. I think yung kay Annabel, it's the fact that, for example, she reacts to the things that are being said about her kids. And like a true mother, she will be very, very protective of them. Siya ang, kumbaga, inaapin mo anak, tayo magsaksakan. Hindi kita uurungan. Ganun ang ni Annabel. And you know, kung ikaw ang anak, pwedeng minsan naiipit ka rin. But I think at the end of the day, you'd also admire a mother who is fighting for you at that level. Ang gusto ko lang yung mga anak niya, taga-awat niya. Oo. Pero kung iisipin mo naman si Annabel, parang that's what a good manager does. Ako, I've always stood by this opinion na sa totoo lang naman, pag halimbawa naiintriga ang talent, may sinabi sila, may inayawan sila, tapos ang napapasama yung manager. Alam naman nung talent yung inaway niya and whatever, pero parang good cop, bad cop yan. The talent will always be the good cop, and the manager will always take the cudgels for everything that they do. Never ako nag-manage ng talent. Never ako naging talent manager. Kasi sinasabi ko nga, sariling buhay ko, hindi ko ma-manage Magmamanage ba ako ng buhay ng may buhay? And my number 1, Chris. For what I already said kanina. Parang yung si Chris, I think, that's, di ba sinasabi nga nila, pag si Chris tumakbo, wala ka nang maipupukul sa kanya kasi everything is literally out there. Parang even the worst of it is already out there. And I think that's probably one of the things that will work to her advantage as a politician. Pero as a person, parang ang hirap rin kasi it also reaches a point that people are really just willing to believe the worst of you. Para kaya nanganganak yung intriga. Kasi minsan kaya simple-simple yan ba, nagkasakit siya, biglang may nakulam na siya. Di ba? Nagdudugtong-dugtong na yan lahat So yun, with that, meron ba tayong Actually, our lists are kinda complementary to Yeah. it. Magkaiba lang tayo nung mga eras na kinover in some of the reasons. But ayaw mong balikan yung mga intriga tungkol kila Stella Suarez, kila Lucita Soriano, ayaw mo? pwede naman. Kaya lang, parang dito naman sila sa mas baba. Sa totoo lang, mas masaya yun kasi nagbabasagan ng puswelo sa mukha. Oo naman. Di ba? Di ba nung away? Dahil nung araw, di ba, nag-away si Stella Suarez at saka si Lucita Soriano.
Eh, Kumuha ng paswelo. o hindi. Ginano sa mukha. Ako lang ang feeling ko yung mga ibang ikakwento natin kung yun, ano baka mamaya hindi na natin kaibigan yung mga kaibigan natin. Ang daming mga kwento niyan, yung mga lumilipad na tasa na may lumilipad na coaster na may tasa na may lamang kape, meron yung mga binabasag yung salamin, merong nagbabatuhan ng tape. Marami yung mga kwentong ganyan na Alam mo, mapapakinig. sa totoo lang, ito mga artisans binanggit natin to, sisiw yan sa mga nakaraan, sa mga previous generation. Oo. Ano to, parang Ibang level yung mga away talaga rin. No? Yung mga napapakinig. Yung iba, maybe we witness early in our careers, pero yung ibang napapakinig mo, ibang klase rin, ibang level rin yun. Maano lang, parang feeling ko lang, para kahit ako hindi ko kaya sabihin on air. Ikaw, kaya mo sabihin on air? Kaya mo magpangalan? hindi, pero pwede ako magbigay ng clues. Oh, yun, sige. Ayun, sige nga, mag-blind item ka nga. Magaling ka dun eh. Hindi ever ako nag-blind item sa buong karir ko. O, di magsabi ka ng pangalan. Para Hindi, ano? blind item nga eh. O siya, sige. Yaman din lang pong ayaw na ni Butch mag-reveal ng mga nalalaman niyang kalihiman. But we may just make an episode in the Na puro future, blind items. Kung ano puro blind pinakamaganda. items, old and new. Pero mahihiya yung mga bagong generation sa mga pinagagawa ng kanilang mga lola sa Philippine actually, cinema. oo nga. Ang dami. Pero parang ako hindi ko pa rin kakayanan ng pangalanan. Nandiyan yung nagtatatlong boyfriend, sabay-sabay. Parang marami namang gumawa nun, di ba? Yung ngayong generation, parang hindi. Hindi. Madali ka mahuhuli ngayon Hindi. Noon, marami gumawa. Pero dito sa generation na Oh, yun. marami nun. Lalo marami na nun. in the era na wala pang social media, ang dami nun. Daming kwento nun. Oo, meron yung isang beses, isang artista, magka-roommate sila, napikon siya doon sa kanya roommate, tinago yung postiso. Hanggang kailangan nila lumabas. Mangiyak-ngiyak na yung You know, actually, when you're working in this industry, there's really a lot of stories that are really fun. Kaya lang hindi lang siya talaga for public consumption. I think to the extent that we can make it kwento, kinukwento na natin eh. Pero mas marami pa rin dyan na hindi mo pwedeng ikwento eh. Oo. Pero ano talaga, ano siya, ang sarap sana kung gumawa ka ng libro na yun lahat yun. Pag feeling ko, bestseller yung librong yun. Oo, pero lahat ang kikitain mo doon, That's pambayad mo ng abogado. Kasi katakot-takot yung demanda sa'yo. So on that note, I hope you enjoyed our list of artists na takaw intriga. Ako po si Leo Katigbak. Ako po si Butch Francisco at sana'y na-intriga kayo sa mga pangalang inilagay namin sa aming Best 10 Bets list. Till next Saturday or whenever the new episode drops in other platforms. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.